matansya ang mga nangyayari sa paligid. May nahulog na helmet. May nahulog na helmet. Ay, helmet ba to? Balde. Shit, balde. May nahulog na balde. Ngayon, saan natin lalagay ito? Ay tayo dito. Tourist Police, Newport City. Tama. Kahapon sarado dito eh. So pag sarado dito mga sir, ikot po ako dun sa kabila, sa Terminal 3. Dapat lagyan nila ng harang sa bungod pala. Kaya kahapon muntik ako malate. Tapos ano, meron pong mode dito eh. Ano yon, inactivate ko po yon. Tit pak. Ano, flying mode. Pag ano po yon, nag-engage yung flying mode, lalabas po yung ano, pakpak. So magkakaroon ng pakpak tong motor kabilaan. Tapos yun na. Wait lang. Silip. Teka lang po kasi parang saglit dito ako hinto. Parang kumakalog ang aking plate number. Check ko lang. Hindi naman pala. Siyempre ano yan eh. Ayun oh, umuuntog kaya gumagano siya konti. Kasi pag malawag to, gagalaw-galaw siya. Hindi naman. Kita niyo po itsura no sir no? Kita niyo itsura niyan. Oh. Yan. May tumpok ng gamit. Meron ba namang ganun? Flying mode. Chok time lang yon sir. Ako lang po yun, nagmamadali ako kahapon kasi sinarangan nila yun sa school. Ikot ako dito. Yan, doon ako nanggaling. Tapos dito ako kahapon. Ay, bukas nga pala itong service road kasi tanghali. Sana po hindi traffic sa SM Bikutan. Kasi dapat doon ako sa kabila eh. Pero hindi ko nga na-expect bukas pala to. Tanghali na nga pala ako papasok ngayon. Tapos syempre, suot ko ulit ang aking Honda jersey. Honda. Ganda ulit to. Philippine Airlines. Nauso yan sir ah. Dami nag-a-apply dito sa Philippine Airlines. Mga ano po yun eh, crew ba yan o flight attendant? Tapos pumipili daw sila ng mahaba eh. Gaano katagal? Eh kung maghapon naman, wala yun. Okay lang yung experience sir. Ma'am, pila po kayo para magkaroon kayo ng trabaho pag natanggap kayo. Kasi sa dami po nun, napakaswerte na mapipili sir. Kulang na kulang talaga ang ano, no, employment dito sa Pilipinas. Dapat lahat yun natatanggap eh. Yung pumipili sa trabaho, sana lahat po kayo natatanggap. Ganun po dapat ang totoong ano, magandang ekonomiya ng bansa sir. Lahat tayo tanggap sa trabaho. Yan, diretso dito. Akala ko may mabagal na pag-usap. Sorry po. Kaya wag po kayong gagaya sa akin mga bossy. Ganito lang yung ginagawa ko kasi nga po parang ano na to eh. Parang naging ano mo na, bahay. Bahay mo na yung paligid. Kung magkakamali, baka mamaya hindi mo matansya ang mga nangyayari sa paligid. May nahulog na helmet. Ay, helmet ba to? Balde. Shit, balde. May nahulog na balde. Ngayon, saan natin lalagay ito? Ay tayo dito. Gago. Saan natin lalagay ito? May balde. Nandun sa gitna. Pambihira namang balde yan. Parang nahulog eh. Nakita ko lang doon sa may unang dumaan. Bagong hulog lang siguro yon. Kasi wasak na yun kung hindi bagong hulog yun. Delikado pa yun, baka mag-iwas-iwas pa yung mga sasakyan, nagkabunggu-bungguan pa. Buti hintuan. Kaya sabi ko kailangan maitapon ko to kung saan man eh. Ayun, tinapon ko rin sa ating mga kababayan na natutulog sa kanila para iso.
Angas ng Raider 150 ni sir, no? Gwapo, kaya lang yung kadena tuyong-tuyo na, puro kalawang na sir. Ako, kakalagay ko lang ng ano, langis sa kadena ko. May natitira pa po akong ano, puto line. Pinahid ko siya kaninang umaga. Mas maganda talaga ipahid yun mga 2 hours bago mo ibiyahe. Minsan no choice, pinapahid ko na siya pag aalis na. Eto na nga ba ulit, matagal na ako nakahinto. Kahit gusto kong sumingit, hindi ko po tinutuloy. Kasi bait ako Oo, pag sumisingit ako, wag po ninyo akong gagayahin mga sir. Yung mga nag-aaral-aral pa lang na mga nagmamaneho, wag po muna kayong singit-singit katulad na nakikita ninyo dito sa video ko mga sir. Ngayon isa po itong parting to, kaya naiwas ako dito sa Bikutan. Dito pala sa service road na to. Dito na ako hanggang makarating dun sa Bikutan. Hanggang Bikutan lang naman to SM Bikutan mga bossing. Kaso meron kasing isang heavy full trailer truck sa harapan. Bakal-bakal Kaiwas-iwas naman talaga kasi yung mga bakal-bakal na yun hanggat maaari mga bossing. Yung ibang parte kasi matulis pupunitan ka pa ng goma sa gulong. Biruin natin to, itong kabilang side po nakahinto yan. Hanggang doon niya sa may winawasak na kalsada doon, sa may inaayos pala. Kita niyo ako mga bossing. Kita niyo ako kung paano sumingit. Kaya sinasabi ko, wag po ninyo akong gayahin. At least ito, nakikita ninyo yung actual na movement. Hindi talaga applicable ng practice. Ang ganda nun, narinig nyo sir mga bossing. Ako sa lubong ko. Gusto ko na talaga magpalit nyan Tambucho. Gusto ko na sir. Bigay-bigay lang po tayo ng daanan. Finally, SM Bikutan. Nandito na ako, pero kailangan ko pa lampasan to. Yan, ibabalik ko sir. Babalik ko dun sa exhaust. Ang ganda ng tunog dun kung maibabalik ko dun sa video. Try ko ibalik. Ganda po nun. Ngayon kaya hindi naman ako nag-e-exhaust mga bossing. Tinatanong po ito ni Idol sa comment. Walang sasakyan. Ano nga po ulit yun? Nabitin na ulit sir. Yan yung exhaust. Sir, ito po yung tanong mo bossing kung may balak po ba akong mag full exhaust system, meaning tambucho, premap, tapos ano yan? CPU. Anong tawag doon sir? CPU ang wala. Basta nakalimutan ko. Alalahanin ko muna yung mga kinukwento ko kasi nag-concentrate ako sa biyahe. Eto na, naalala ko na po. Naalala ko na napasakit ulit tong kayos na to kagabi. Ewan ko pag gabi ba't umaangat yung alikabok dito. O mas kita lang kasi may ilaw mga bossing. Nanggagaspang yung lalamunan ko sir pag ano ganito. Tapos huminto talaga ulit ako ron pagkalampas ko dito Dura-dura na naman ako. Ayan kitang kita pag gabi Ayun po, naalala ko na. Tambucho exhaust system, full exhaust system. Tambucho, ECU, tapos remap. Yun yung full Yun yung full na sistema po sir, tingin ko. Tama po ba ako mga sir? O mali? Yun po kasi sa palagay ko yung full exhaust system na proseso. So ECU, tambucho, tapos remap. Yan, tuning po lahat yan para maging full at makapag-contribute po ng magandang performance yung iyong tambuchong ikakabit dyan sa motor mo. Applicable yan kung magkakarera ka siguro sir, or kung gusto nyo lang po sa motor ninyo na ganun yung gawin mga bossing, na bago po ninyo bilhin yung motor, yun po yung inyong visualization sa motor nyo. Palalakasin ko to. Yan, kung ganyan po mga bossing ang inyong visualization. Ayoko talagang dumaan sa parting T dito sa side na to, kaya minsan doon ako sa kabila. Ayan, tapos na. Maiksing lubak lang naman, ayaw ko pandaanan kayang-kaya naman ng motor ko daanan yun bossing wala lang, ayoko lang. Ako po sir, hindi ganun ang visualization ko dito sa motor ko na ito. Ang visualization ko po ngayon ay may truck sa harapan ko na malaki, na hanggang tuktok ng tore ang kanyang taas. Ayan, sukat ang aking pong visualization dito sa motor na to. At ang gusto kong mangyari sa pangmatagalang kaganapan na itsura niya ay stock
stock looking, na kung kaya ko nga siya parang preserve yung itsura kahit parang imposible mangyari po yon. Dahil ngayon pa lang nakikita ko na ibang parte ng fairings po nito medyo may mga parte nang nade-deform. Kahit buo pa yung fittings mga bossing ng fairings, kasi plastic to, tapos 4 na taon na po siya. Yung isa nga pong parte sa side nito parang akala mo angat, pero hindi talaga siya angat. Yun na talaga yung naging forma ng plastic niya. Akala mo may sira. Doon yung sa gilid hindi ko napapakita sa may katawan. Dati pantay siyang gano'n, ngayon may angat siyang gano'n. Ayun po mga bossing, gusto ko at balak ko naman, pero hindi po para sa motor na ito. Nag-enjoy lang ako isipin na meron tong tambucho, na meron siyang full exhaust system, kagaya nga po na sinasabi mo bossing. Pwede yun kung bibili ako ng motor Isa pa, pangganunan naman, hindi siya pang stock, hindi siya pang preserve looking. Ewan ko ba't ganun yung gusto ko sa motor na to, preserve looking. Parang hindi ko nang ata nakukuskus ng matinutong parting to Dati gusto ko na bagong bago tignan po to. Ito, itong parting to sa mga kaplastikan dito. Okay pa naman sa tingin ko mga bossing, sa kabuuan po ng aking motorsiklo. Lalo na ngayon, kinondisyon ko na to. Ngayon ko lang ipapakita. Yun naman talaga kasi yung purpose ulit ng video ko sir Papakita ko po sa inyo na nagawa ko na yung gusto kong plano ko. Kasi di ba yung gusto kong plano ko nung mga nakaraan bitin na bitin ako sa oras. Ito po yung ginawa ko sa motor ko, na binabanggit ko naman kung ano talaga yung mga yon. Pero ito ipapakita ko na po mga bossing. Abracadabra. Maduming filter, bagong air filter, lumang spark plug. Pangalawang palit to. Una kong palit niyan 9,000 yata yun tatargeting ko lang yan parang dart. Tsuk! Bago na po yung spark plug niyan. Ito yung reading ng luma. Ganda niyan. Eto, tanggal na yung gas tank. Alam nyo ba, hindi ko na dapat yan itutuloy Okay na dapat ako dun sa filter, okay na dapat ako dun sa spark plug. Tapos sabi ko, habang nakaupo ako dito, tirahin ko na kaya to. Yung pala madali lang pala mga bossing. Tanggal ko siya Yan, tas itong connector. Ito, tsaka to. Tatlo po yan, di ba? Isa, dalawa, tatlo. Salamat sa mga napapanood ko. Nanonood ako habang nagagawa. Tas nakaupo ako dito na medyo matagal. Sabi ko, tutuloy ko ba to? Eto na mga sir. Papalitan ko na po yan ng fuel filter na bago. Kayang-kaya talaga, di ba? Pag meron kang experience, kahit konti lang sa pagmimekaniko, tapos lakasan mo loob mo. Ito yung sinasabi ko mga bossing, kaya pinapakaunti ko yung gasolina. Pinakaunti ko yung gasolina, kaya ayun, nasa ilalim lang siya. Pwede pala itaob. Siguro kahit kalahati pa yung laman niya, pwede mo itaob. Hindi naman tumataga sa ilalim Tapos meron pa akong revelasyon mga bossing. Tignan nyo yung fuel filter ko kung gaano pa kalinis to sa 20,000. Revelasyon. Diba? Ganyan pala siya kalinis Kasi yung ibang 20,000 itim na yan ito iniilawan ko po yan para makita ninyo. May itim siya sa gitna, pero hindi siya itim lahat. Ganun pa man, magpapalit pa rin ako mga sir. Ayan kumpara sa bago, puting-puti itong bago, pero hindi pa nagkakalayo yan malinis pa to. Nabuksan ko na kaya magpapalit na rin ako mga bossing. Ito po, 20,000 fuel filter, 20,000 odometer ng Sniper 155. Para sa akin malinis pa to mga sir. Pwede pa siguro itong 30,000 since nakabili na ako ng bago, palitan ko na yan. Ayos. Ano yun, binatog ba yan o ice cream? Binatog yata. Salpakan time. Nakabit ko na po mga sir. Bagong filter, lumang filter, halos bago pa yan Ang galing talaga, hindi pa siya maitim. Bago na. Salpakan time ulit. Nararamdaman ko po ngayon na umaandar ang aking fan. Sinilip ko yan yung
coolant nung binuksan ko lahat. Siyempre nakabukas na eh, sinilip ko, punong-puno pa si coolant. Tapos ano pa ba, ayan po mga bossy, masaya po ako at na-video ko at naipakita ko yung mga gusto kong gawin dito sa motor na to. Kasi napabayaan ko po si Honda Wave eh. Sabi ko pag nagkamotor ako, mag-hands on nga ako ng pag-aalaga dito, mag-hands on nga ako ng pagbo-monitor. Ito yung ginagawa ko dito, kaya happy ako mga sir. Tapos naipapakita ko pa sa inyo, di ba? Yan, go na rin yung kabila mga bossing. O paano, hanggang dito na lang muna. Salamat!